Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Naging panatag naman si Noli nang masilayan niyang ayos lang naman ang kalagayan ng mga ito. Muli niyang sinabihan ang iilan niyang mga tauhan na nalalapit na ang kanilang pag-alis. Matapos makapagsalita ni Noli, tanging pakikinig lang naman ang nagawa nito. Magamat matagal-tagal nilang hindi masilayan ang tinuturing nilang kaibigang si Noli, wala silang magagawa. Hanggang sa may iisang tauhan niya ang sumagot sa kanyang sinasabi. Kanuli, sa pagkakawala mo ng mga ilang linggo, ibig mong sabihin hindi na muna tayo maghahanda ng mga panlaban sa ngayon? Sagot ng nagngangalang Marco. Oo, ganun na nga mga kaibigan. Pero huwag kayong mag-alala. Andyan naman sila Itay at ang mga kapatid kong kung sakaling may mga bisita tayong kukuha ng ating mga panlaban. At saka huwag kayong mag-alala sa tuwing sasapit ang gabi. Dahil palagi kaming magpapadala ng mensahe sa kaibigan naming si Maro nang siyang maglilibot dito tuwing gabi habang wala ang aming pangkat. Wala naman ang nagbabanta sa ating katahimikan, kaya huwag kayong mangamba. Sagot ni Noli rito. Nang mapaliwanag na ni Noli ang lahat, naging panatag naman ang mga ito. Naintindihan naman kasi ng mga tauhan niya na hindi lang siya sabongero, kundi isa ding antingero. May mga bagay ding atubangin. Isa na doon ang kanilang misyon. Nang gabing din yon, tumungo ng bundok ang dalawang ermitanyo, pati na ang tatlo pang kaibigan ni Noli at kaibigan din ni Danilo, upang puntahan ito ang kubo ng ermitanyo na matagal nang hindi napuntahan. Gawa ng may mga bagay doong kukunin ang dalawang ermitanyo, lalong-lalo na yung mga naiwan nilang sandata. Pinasabay na rin nila dito ang tatlong tandang upang sa kanilang paglalakbay may libangan sila sa daan. Bali nagpahuli sila Noli at Danilo dahil sa pagsapit ng araw, magkita-kita lang sila sa bundok. Sa pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, nakapagpaalam na si Noli sa pamilya niya at sa mga tauhan niya. Nagpaalam na din siya kay Guyo upang makadalaw ito sa kanyang manukan habang wala siya doon. Kinuha na rin niya si Leroy bilang pang-apat niyang tauhan upang kahit papano hindi mabibigatan sa trabaho ang matagal na niyang mga tauhan. Ayon kay Noli, mas alaga ang mga manok mo kung ang mga tauhan mong kinuha ay puro din mahilig sa mga manok. Sa pagsapit ng gabi, panay na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe ang dalawang ermitanyo sa pamamagitan ng alaga nitong ibon. Kaya't ng mga oras ding yon, kaagad na silang dalawa ni Danilo na umakyat ng bundok upang sundan ang mga kasama nila. Habang naglalakbay sila sa masukal na kagubatan, nakamasid lang naman sa kanila sa itaas ang dalupahaw ng ermitanyo. Ngunit sa ilang oras nilang paglalakad, napapansin nilang panay ang paghiyaw ng ibong yon na para bang may mensahe itong ipaparating sa kanila.
Nang mapansin din ito ni Noli, nagwika naman siya kay Danilo ng, "Kaya pala, may pinarating na mensahe ang ermitanyo sa atin kung paano tayo makarating ng mas maaga sa lugar nito. Halika, sumunod ka sa akin." Tugon ni Noli kay Danilo. Pagkarating nila sa lugar na itinuro ng ibon, agad naman nilang nasipat ang katawan ng baliti na may biglang lumitaw na lagusan. At sa buka nito, nandun ang mga gabay nilang nag-aantay sa kanilang pagdating. Nang makita nila ito, agad naman silang pumasok sa lagusang yon. At pag-apak pa lang nila sa buka nito, kaagad na silang hinila nito papaloob ng napakalakas na puwersang hindi nila mapipigilan. Ilang saglit pa, nandilim naman ang kanilang mga paningin at nawalan sila ng malay. Sa paglitaw nila sa bakura ng kubo ng ermitanyo, nasipat naman nilang nag-iinuman ng tuba ang mga ito, habang nakangising nakatingin sa kanila. Dali-dali silang nilapitan ni Manong Duming habang nagwiwika ng, "Salamat naman dahil nakuha nyo ang ipinadala kong mensahe sa inyo. Halina kayo upang makapag-umpisa na tayo. Puntahan pa natin ang lugar kung saan nag-aantay ang mga kasama nating mga antingero. Handa na ba kayo?" wika ni Manong Duming. "Handa na, Manong. Nakita ko lang muli itong lugar kung saan mo ko hinubog. Parang kahit nakatiting na pagod, wala akong nararamdaman." Wika pa ni Noli. Dahil sa kanyang sinabi, ngumiti lang naman ang matanda. Kasabay ng pagsagot nila dito ay ang pag-umpisa nilang paglalakbay, sakay-sakay sa mga kabayong na unang dinala nila Lando, papunta sa lugar kung saan ang mga antingero. Yun kasi ang lugar na pagkitaan nilang lahat. Nang marating nila ang lugar na yon, laking gulat nila Noli. Gawa ng ang lugar pala kung saan nag-antay ang mga antingero ay ang talon kung saan sila nagsasanay, na nakadungaw sa kanilang baryo. Agad din naman nilang nasipat ang mga antingerong naghintay sa kanila, at meron itong daladalang tag-iisang bayong nang siyang pinaglalagyan ng mga ito ng kanilang mga gamit. At bukod pa dito, may dala itong tag-iisang kabayo nang siyang sasakyan nila sa kanilang paglalakbay upang lilipulin ang mga sungaw, upang hindi humantong na maghahari pa ito sa buong lugar. Nang makalayo-layo na sila sa lugar na kanilang pinagkikitaan, panay pa ang pagsipat ni Noli sa natatanaw niyang baryo kung saan ang manukan niya. Gawa ng sa pangalawang pagkakataon, malalayo na naman siya sa lugar kung saan ang nakasanayan niya. Nang mapansin naman siya ni Manong Duming, nagtanong naman ito sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanyang pag-iisip. "Huwag kang mag-alala sa iyong mga kaibigan at pamilya, Noli. Walang mangyaring masama sa mga ito. Dahil mas lalong pinapalakas ko ang mutya na nakabakod sa iyong manukan. Ang mga tauhan mo naman, ligtas sila dahil sa kaibigan kong si Maro na magbabantay tuwing gabi. At isa pa, wala naman akong nakikitang panganib sa baryo." Wika ng ermitanyo. "Salamat ho, Manong.
Sana din ho, maging maayos ang misyon nating gagawin. Sagot niya. Huwag kang mag-alala, kaibigang sabongero. Malalakas ang mga kasama mo rito. Singit naman ng isa pang antingerong may katandaan na. Habang naglalakbay sila, panay naman ang usapan nila sa daan. Hanggang sa inabutan na sila ng umaga ng hindi napapansin. Dahil animoy pagod na ang mga kabayo nilang sinasakyan, nagpasya silang huminto na muna sa baryong kanilang narating. Habang yung mga kabayo, pinapakain nila ng maraming damo upang maging malakas ito ulit sa muli nilang pag-usad. Ang ginawa nila noon sa lugar na kanilang hinintuan, kumain ng almusal at mag-inuman ng tuba pakunti-kunti. Habang ginawa nila ang mga bagay na yon, marami noong mga taga-baryo ang nakakita sa kanila. Lalo na nung masipat ng mga ito na may mga dala-dala silang mga panlabang tandang kasabay ng kanilang paglalakbay. Sa pag-aakala ng mga taong isa silang dumayong sa bungero, ng mga oras na yon, pinuntahan sila ng mga taga-baryo. Dala-dala ang mga manok panlaban. Nais ng mga tao na yon na labanan ang dala-dalang panabong ni Nuli. Nang mapansin ng mga antingero na kasama ni Manong Duming ang pagsidatingan ng mga mananabong, napangisi naman ito habang nagwiwika kay Nuli ng, Ako'y bahala sa imong manok, Noy. Tuon ako, makadaog tlagita. wika nito na ang ibig sabihin nito ay, ako ang bahala sa manok mo. Mananalo tayo. Sinabi yon ng kasama nilang antingero. Siguro may alam din itong mga dasal para sa mga ganong gawain. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng isang antingero, ngumiti lang naman siya habang sumasagot ng, walang problema, Manong. Dinala ko talaga yan upang libangan natin dito. Nang marinig nito ang kanyang sinagot, kaagad naman itong kinuha ang kanyang tandang at kaagad itinapat sa mga panlaban ng taga-baryo. Dahil sa ilan lamang ang dalang manok ng taga-baryo, kaya't kahit mas malaki ng dihamak ang kalaban, wala silang magagawa kundi labanan ang mga ito. Haba sila Manong Duming at Mang Carpio, nakatingin lang ito kay Nuli at sa antingerong nagtatari habang uminom ng tuba. Ngunit habang ikinabit ng antingero ang taring gagamitin nito, nasipat ni Nuling may isiniksik ito sa tari ng manok na isang maliit na bagay na kulay itim na kasyang-kasya lang sa pansapi ng tandang. Hugis baba ito, at nang makita ito ni Nuli, napatanong naman siya sa matanda ng, anong uring mutya yan, Manong? Nang marinig ito ng matanda, tumingin lang naman yun sa kanya habang bumubulong ng, mutya ito ng sapot na gagambang kuweba. Mabisa ito sa ganitong gawain, bata. Nang marinig ito ni Nuli, nanatiling nakamasid lamang siya dito at iniisip niyang may ganon din palang mutya na pwedeng gamitin sa sugal. Ilang minuto pa ang makalipas. Unti-unti nang dumami ang mga tao sa paligid dahil sa kanilang pasisimuno.
Wala naman yung problema sa kanila. Gawa ng itong mga panahon na ito, hindi pa binabawal ang ganong gawain. Pagsipat nila sa makakalaban ni Nuli, isa yung lalaking may katabaan, ang katawan. Sa pag-uumpisa ng laban, kasabay ding umalingaw-ngaw ang sigawan sa mga namumusta dahil purong kakampi ang mga taga-baryo. Nahirapan sila Nuling habulin ang pusta nito. Ngunit nang sabihin ni Manong Duming na hindi sila tatanggap ng malaking pusta dahil naglilibang lamang sila, binabaan din ng kalaban ang magiging pusta nito. Sa pagtanggalan ng tari sa isa't isa, kaagad din namang inilapag sa lupa ang dalawang maglalaban. Sa unang sagupaan, mas lamang ang kalaban sa bilis at lakas. Habang yung pambato ni Nuli, nag-aabang lamang ito ng magandang pagkakataon upang gumanti. Medyo kinabahan na noon si Nuli dahil nakaalim na palo na ang kalaban. Ngunit yung sa kanya, puro ilag lang at panay atras. Ngunit nang pumitik sa daliri ang matandang kasama ni Nuli, doon na natigilan ang mga kalaban. Nang makita nilang animoy nahuli sa sapot ng gagamba ang kalabang manok. Dahil nung manghawakan ito sa pambato ni Nuli, hindi na ito binitawan pa at pinupog ng pinupog ito. Hanggang sa napadapa na ang kalaban dahil sa may purong tama ang magkabilaang hita nito. Sa muling pagdampot ng tandang ni Nuli sa kalaban, tuluyan na ring natalo ang katunggali nito. Habang yung tandang ni Nuli ni isang galos ay hindi nagtatamo. Ang sabi pa ng iba, nagkakataon lang ang lahat at nakatsamba pa. Dahil sa kilala ang lugar na yon na may pinakamagagaling na magmamanok pagdating sa digmaan. Matapos ang labanan na yon, nagwika pa ang matandang kasama ni Nuli ng, Paano ba yan? Nanalo kami. Amin na yung pusta. Nang marinig ito ng mga taga-baryo, lumapit naman sa kanila ang humawak sa pusta habang nakangiti pa. Binabati namin kayo, Ginoo, sa pagkapapanalo nyo. Pero ang sabi sa kasama namin, kakasabaro kayo kung sakaling muli kaming maglunsad ng pangalawang bakbakan. Oo naman, iho. 3 itong dala naming panlaban. Kaya kung nais nyong magkaroon ng pangalawang laban, aba, lalaban kami. Sagot naman ng matandang antingero na kasama ni Nuling nagbibitaw. Dahil sa sinabi ng matanda, muling kumuha ng tandang ang isang lalaki at itinapat sa isang tandang na hawak ni Nuli. Ito, Noy. Mukhang magkakasundo tayo sa laki. Wika naman ng matabang lalaki habang kaharap nito sila Nuli. Sige kaibigan, ihanda na namin ang gagamitin dito. Sagot naman ni Nuli at kaagad ding tumayo ang lalaki para ihanda yung ikakabit dito. Dahil sa naganap, tuwang-tuwa naman ang buong pangkat ng mga antingerong kaanib ni Manong Duming dahil sa hindi nila inaasahang may pupulutanin sila mamaya sa kanilang inuman ng tuba. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat naman ni Nuling muling inilagay ng matanda sa tari ng tandang ang nakita niyang bagay kanina. At doon na pagtanto ni Nuli at Danilo
na mabisa din pala ang mutya ng gagambang kuweba sa ganong larangan. Ilang minuto pa ang makalipas. Lumakad na naman ang matandang kasama nila Nuli at umupo sa harap ng mga lalaki. Habang himas-himas yung tandang na handa ng ilaban. Ilang saglit pa, nagkaharap na naman ang dalawang maglalaban na parehong may hawak na mga tandang. Ngunit sa pagbitaw ng kalaban ay iba ang humawak rito. Isa yung matandang palaging may tabakong subo-subo sa bunganga nito. Habang pinagbasda ni Nuli ang matandang yon, nakakaramdam din siya ng hiwaga rito. Hindi nga siya nagkamali. Dahil narinig niya itong magbanggit ng mga buhay na salita, sabay ihip sa hawak nitong panlaban. Ngunit ang akala ni Nuling sa pagkataong yon ay matalo sila, ay nagkakamali siya. Dahil sa pagharap ng mga panlaban, ganun pa rin ang nangyayari. Sa pangalawang laban nila, ay panalo pa rin sila Nuli.